Thank you, Sister. And Merry Christmas sa ating lahat. Praise the Lord. Dumating tayo sa December na alam ko tayong mga Pilipino, gusto-gusto natin sineselebrate ang Christmas. So, yung kinanta natin ay tungkol kay Kristo, yung ginawa niya, it's all about Christmas. So, ang pag-usapan natin, yung, I'd like us to go first to the book of Luke. Book of Luke chapter 2 verse 1 to 7. Ang titignan natin kung paano napanganak ang ating Panginoon Heso Kristo. Luke chapter 2 verses 1 to 7. Okay, Luke chapter 2 verses 1 to 7. Umpisahan natin. Sabi niya, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took the place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea to Bethlehem in the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. Verse 7, yung last verse muna natin. And she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Lord, salamat sa iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na meron po kaming matututunan sa kapanganak ni Kristo dito sa lupa. We thank you. Give us your company in Jesus' name. Amen. So, ang Christmas po ay tradition po ng simbahan na ipinamana sa atin. Ang Christmas po ay church tradition na ipinamana ng mga naunang nanampalataya sa atin. Kaya sa atin, especially sa ating mga Pilipino, normal, September pa lang marami nang ginagawa ng mga tao. Para bang inaantay natin yung December, inaantay natin yung Christmas season para i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon Heso Kristo. Though alam ko na alam ninyo, pero kung hindi nyo alam, kailangan malaman natin, ang December 25 ay hindi naman yun yung time talaga na napanganak ang ating Panginoon Heso Kristo. Pero anong mapupulot natin? Anong mapupulot natin? Bakit dumating siya? Bakit dumating siya dito sa lupa at napanganak? So titignan natin. Sabi niya doon sa nabasa natin na masyadong busy yung time na yon. Kasi meron decree si Augustus Caesar na lahat ng mga tao ay kailangan umuwi sila kung saan sila, kung saan sila napanganak, kung ano yung tribo nila, kung saan sila, kailangan umuwi at magpa-rehistro. So yung time na yon, masyadong busy ang mga communities sa Israel. Masyadong busy, kailangan umuwi. And so of course, si Joseph na ama ni Jesus at saka si Mary na ina niya, kailangan silang umuwi. So umuwi sila sa Bethlehem. Kasi doon po yung angka ni David, ayun po ang lineage ni Joseph. So kabilang si Joseph sa angka ni David at kailangan nilang umuwi sa Bethlehem para magpa-rehistro. So nung umuwi sila doon, tamang-tama naman, nakabuwanan na ni Mary. Anytime, mga anak, full term na siya. Siguro 8 months na, 9 months ba? No. O, full term na siya. So anytime, mga anak si Mary. So, ulitin ko, nung umuwi sila, masyadong busy ang Bethlehem. So naghanap sila ng place. Doon sa nabasa natin, yung sabi niya, meron mga siguro hotels na maliliit. Naghanap sila ng hotel na pwede nilang tirhan para magpa-rehistro. Pero dahil marami nang nauna, kahit saan sila
napupunta, wala silang mahanapan. Full ang mga teens. At pati ang mga bahay, punong-puno. So, paano yan? Naku, mahirap yun. Manganganak pa naman si Mary. Manganganak pa naman si Mary. Sa paghahanap nila, meron isang tao na meron siyang kulungan ng mga animal. Kulungan ng mga animal na sa English, stable. Stable. Yun ang tawag sa English. Kulungan ng mga animal na yun yung pwede niyang maibigay. Na maibigay na pwedeng tirhan ni David at saka, hindi si David, si Joseph at saka si Mary. Iniisip ko tuloy, sabi ko, bakit wala man lang ba siyang wala man lang ba siyang room sa bahay niya? Bakit yung kulungan? Kasi nga kailangan maintindihan natin na lahat ng mga tao umuwi sa kanilang mga lugar para magparehistro. And so, most probably, yung tao na yun na nagbigay ng kulungan ng mga baka at saka mga karnero, ay puno talaga yung bahay niya. So yung pwede lang niya maibigay kay Mary at saka kay Joseph ay kulungan ng baboy. Hindi kulungan ng baboy, kulungan ng mga baka at saka karnero. So kahit papano, kaysa wala, na wala silang mahihigaan sa gabi na yon, at least kahit papano meron. So of course, kaysa wala, di ba tatanggapin mo pa rin yun? Tatanggapin mo yun. So tinanggap nila yun. So yung time na yun, na mapapanganak ang ating Panginoon Kristo Jesus, ay napaka-busy sa Bethlehem. Walang nakakaalam na siya ay mapapanganak sa gabi na yon. Walang nakakaalam dahil masyadong busy ang mga tao. So habang busy sila, habang busy ang mga tao nagre-rehistro, habang busy ang community na ginagawa nila ang kanilang kailangan gawin, yan yung time na napanganak si Kristo Jesus. So nakikita natin yung tatlong bagay or tatlong provision na binigay kay Mary at saka kay Joseph para maipanganak si Kristo Jesus. Yung number one, yung stable na yun. Sabi ko, yung kulungan ng mga baka, kulungan ng mga karnero, kulungan ng mga kabalyo, kulungan ng mga animal, stable, yun ang tawag nun. Tapos dun sa kulungan na yun, meron manger. Yung manger po, yan yung sabsaban. Yung sabsaban na yun, doon po inilalagay yung tuyong dayami at doon kakain yung mga animals. Di ba, ang mga baka, mga karnero, ang kinakain naman nila is dayami, mga grass, mga dried na grass. So, meron pong sabsaban na andun po yung mga tuyong dayami at yaan po ang naging favor para kay Kristo na kahit papano, hindi siya lapad ilalagay, kundi doon sa sabsaban na meron pong tuyong dayami at doon inilagay si Kristo kahit papano para makatulog siya ng mahimbing. So, the worst scenario, napaka-worst na scenario, pero mas maganda yon kaysa wala, di ba? Sometimes sa buhay, parang hirap na hirap ka. Tapos ang ibibigay na provision ay say, parang bakit naman ganito? Pero you know what? Doon sa ating sa ating itong kwento na ito, wala akong nakita. Hindi ko nakita si Joseph, hindi ko nakita si Mary na nagsabi na bakit naman ganito? Bakit naman kulungan ng animal? Bakit naman sabsaban? Bakit? Hindi. Tinanggap nila na masaya sila. Kahit papano, meron hihiga ang kanyang anak, meron silang hihigaan nung gabi na yon. So, ang title ng ating Bible study ngayon, Make Room. Make Room for Jesus. Kasi, dun sa business ng tao, meron pong nagbukas ng kanyang kulungan ng animal. Meron nagbukas. Meron nagbigay ng favor. Binigyan ng room si Jesus para doon po si Jesus ipapanganak. Make
Jesus. So ito yung message natin nitong Christmas. Making room for the birthday of Jesus in your life. So, gusto kong punta tayo sa Luke chapter 2. Punta tayo sa Luke chapter 2 at basahin natin. So, sa Luke chapter 2, sabi niya 11, ang nagsasalita nito ang anghel. Sinasabi niya ito sa mga shepherd boys. So sabi niya, today, ngayong araw na ito, today in the house of David, a Savior has been born. He is the Messiah, the Lord. Gusto kong tignan natin yung tatlong title ni Jesus. He is called the Savior, He is called Messiah, at pangatlo, He is called the Lord. Okay, so pag-uusapan natin itong tatlong nature ni Jesus Christ na ipanganak si Jesus in the town of Bethlehem na sabi niya as Savior. He is called the Savior. Pangalawa, He is called the Messiah. Pangatlo, He is called the Lord. Tatlong title or tatlong nature ni Kristo na kailangan maintindihan ko, malaman ko, para bigyan ko siya. Bigyan ko ang aking buhay ng tuwang para maintindihan siya, para tanggapin ko siya sa aking buhay. Ano yung ibig sabihin ng Savior? Ano yung ibig sabihin ng Savior sa iyong pag-alam? Kung ma-remember nyo yung Bible character na si Moses, umiyak ang mga Israelitas. Tapos napakinggan ng Panginoon Diyos. Tapos ibinigay si Moses na parang Savior sa kanila. Bakit? Dahil gusto na nilang makawala sa Egypt. Dahil malupit si Pharaoh. Malupit si Pharaoh sa Egypt. So, umiyak sila sa Panginoon. Pinadala ng Panginoon si Moses at siya yung naging Savior nila. So yung Savior po dito, siya yung deliverer or siya ang rescuer. Sa Tagalog, nakita ko din sa Tagalog, ang meaning ng word ng Savior ay tagapagligtas. So si Kristo dumating na Savior, tagapagligtas. Anong kailangan niyang iligtas sa iyo at saka sa akin? Dumating siya na tagapagligtas sa sino man mananampalataya sa Kanya mula sa walang hanggang paghatol. Meron sinasabing eternal condemnation. Kung ang isang tao ayaw niyang tanggapin si Kristo, si Jesus bilang tagapagligtas, pag mamamatay yung tao, meron niyang sinasabing walang hanggang paghatol. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya dumating siya bilang tagapagligtas sa walang hanggang paghatol. Siguro sa atin naman gusto natin lahat yon. Sinong gusto ng eternal condemnation? Wala. So kung ayaw natin na mangyari sa buhay natin, kailangan malaman natin siya. Kailangan makilala natin siya na tagapagligtas. At hindi lang yon. Ano pa? Ano pa yung role ni Kristo bilang tagapagligtas? Gusto niyang iligtas ikaw, ako, sa mga gawa ng kaaway. Dahil sabi niya sa John 10:10, sabi niya, the devil comes only to kill, to steal, and destroy. Sa Tagalog, it's okay, you don't have to put it there. No, later pa yan. So, sabi niya, John 10:10, sabi niya, the devil only comes to kill, to steal, and destroy. Ano ibig nun? Dumating si Jesus para, ang demonyo dumating at wala siyang ibang gustong gawin, kundi magnakaw, pumatay, magwasak ng buhay ng tao at pamilya. Ano gusto niyang wasakin? Gusto niyang wasakin yung ating kapayapaan. Ano ba? Anong gusto niyang nakawin? Gusto niyang nakawin ang ating kapahingahan. Ano ba? Gusto niyang nakawin ang kagalakan sa puso ng isang tao. Gusto niyang nakawin ang kalusugan ng tao. Kaya ang daming nagkakaroon ng cancer.
at gusto niyang mapariwara ang mga anak natin, ano ba gusto ng kaaway? Gusto niyang sirain ng relasyon ng mga nasa loob ng isang pamilya. Mga mag-asawa, magkakapatid. Yon ang trabaho ng kaaway. So, si Jesus, hindi lang siya dumating para iligtas tayo sa walang hanggang paghatol, kundi iligtas din tayo sa gawa ng kaaway na gusto niyang nakawin, sirain, patayin ang napakagandang plano ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ni Kristo, dumating ako na ibigay yung life abundantly sa sino man tatanggap sa akin. So, dalawang bagay ulit. Dumating siya na tagapagligtas sa walang hanggang paghatol. Dumating siya tagapagligtas sa mga gawa ng kaaway na ang gusto lang niya nakawin, patayin, wasakin ang napakagandang buhay na ibinigay ng ating Panginoon Hesus Kristo. So, yung ibig sabihin ng Savior. Okay, now let's go. Ano naman yung ibig sabihin ng Christ? Ano naman yung ibig sabihin ng Christ? Yung word na Christ, anointed one, or sa Hebrew, Messiah. Okay, basahin natin sa Matthew 16. Basahin natin sa Matthew 16, verse 13 to 19. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Further, and they replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets." "But what about you?" he said. "Who do you say I am?" Tas eto si Simon Peter, sabi niya. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Tandaan natin yun. Next. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Last verse, "I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Okay, sige. So, kanina pinag-aralan natin kung anong ibig sabihin ng Savior. Ngayon, titignan natin yung meaning ng word Christ. So, sabi, kausap kasi ni Kristo, ganito yung situation doon. Kausap ni Kristo ang kanyang mga disipulo. Sabi niya, "Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Tapos sabi ng mga disipulo niyo, sabi nila, ikaw daw yata yung propeta noon. Ikaw daw si Jeremiah, ikaw si Elijah. Tapos sabi niya, okay, kung yun ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, ano naman ang masasabi niyo? Sino ako sa inyo? Tapos alam mo, sa lahat ng mga disipulo, si Peter ang nagsabi, "You are the Christ." Ikaw si Kristo. Kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Yung word Christ na ito ay anointed one or Messiah. So, anong ibig sabihin nun? Ano yung ibig sabihin ng word na Christ? Si Kristo ay inatasan ng ating Ama sa langit bilang tagapagwasak ng pagkaalipin at tagapag-alis ng pasanin ng tao. Mas maganda kasi sabihin sa English. Sa English sabi niya, Jesus was anointed by the Father as the bondage breaker and as the yoke destroyer. Si Kristo initasan ng Panginoon Ama sa langit bilang tagapagwasak ng pagkaalipin at tagapag-alis ng pasanin ng tao. So,
binigyan siya ng kapangyarihan na hindi lang darating dito sa lupa para iligtas tayo sa walang hanggang paghatol, kundi habang nandito ka sa lupa, gusto niyang ayusin yung puso. Gusto niyang kung ano yung bumabalot sa iyo. Kung ano yung mga dish yung kailangan mo gusto mo ma-deliver. Kaya nga sabi niya, siya ay bondage breaker, tagapagwasa sa anumang klaseng pagkaalipin dito sa kaluluwa natin. Alam mo, kahit Kristiyano tayo, marami pa rin umaalipin. Kunyari, bisyo. Maraming mga bagay na inaalaw natin sa buhay natin na pwedeng yung bisyo na yun, magiging siya yung mag-aalipin sa iyong kaluluwa. Meron Kristiyano na magaling siyang magsinungaling. Kaya tinanggap niya si Kristo, magaling siyang magsinungaling. Dahil nasanay siya doon sa bisyo na yon, kaya okay lang. Kasi sabi niya, hindi, kunti lang yun. Pero sa Ama, hindi pwede yun. Dumating siya na Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo, siya yung tagapagwasak sa anuman pagkaalipin. At siya yung tagapag-alis ng anumang pasanin. Minsan dito sa journey natin, bumibigat ang puso. At marami tayong mga hinaing, maraming sakit sa ating mga puso. Dumating siya para palayain ka sa anumang mga bagay. At gusto niya yung kanyang kapayapaan. Gusto niya yung kanyang kapahingahan. Gusto niya na ma-enjoy mo ang pagka-Kristiyano mo bago ka kunin. Gusto ba natin yun? Or gusto mo yung iyong bisyo? Wala naman nakakakita. Hindi, kahit wala nakakakita, pero nakikita ng Panginoon. Mga babae minsan, mga chismosa, nagiging bisyo din yan. At alam mo yung pagiging chismosa, ano yan? Parang bandage yan. Parang lahat ng chismis alabuin. Naku, sino naman yan? Meron kinabukasan, meron ka na naman nasagap. Bakit parang ikaw yung tao, marami kang nasasagap? Ipapalo yan ang gustong-gusto mo. Kaya yung kaaway, gustong-gusto yung pinapakinig. At saka yung mga napapakinggan mo, hindi pa sigurado kung totoo. Akala natin yung mga bandage at yung basaglero. Yeah. Akala natin yung bandage at yung lalakero o babaero. Hindi lang yun. Pagka-chismosa, din yan? Malaking problema yon. Hindi ka nga babaero, pero chismoso ka. Di ganun din yun, di ba? So, kaya nga ang ganda, tingnan mo, yung sabi ng anghel, meron na panganak sa Bethlehem. Siya ang tagapagligtas. Siya, si Kristo, pangalawa, at siya ang Panginoon. So kailangan makita natin siya as Lord, makita natin siya as Kristo, makita natin siya as Panginoon. At itong tatlo na ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Iisa lang si Jesus. Isa lang siya, tagapagligtas. Ano pa? Siya yung Kristo, the bondage breaker, at siya yung Lord. Isa lang yan. Kumbaga ba, twin. Hindi pwedeng i-separate. Katulad, isang ama. May pamilya ka. So, ang one nature mo, ama ka. Pangalawang nature mo, asawa ka. Tapos pangatlo, provider ka. Pero iisa ka lang. Hindi pwedeng i-separate yun. Isa lang yun. Si Mr. De La Cruz, ama, asawa, provider. Iisa lang yun. Katulad ni Kristo, dumating siya as Savior, as the Christ, and as Lord. So, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng nature ng ating Panginoon, Kristo Jesus. Dahil andun lahat ang kakailanganin ko. Para ako mapalaya sa anuman binisyo. Para ako mapalaya sa anuman mga sakit sa puso. Dahil nga sabi niya, dumating ako para ibigay
buhay na kasaganahan. Masaganang buhay pala. Masaganang buhay. Yan yung plano ng ating Panginoon Diyos. At gusto niya makamtan mo yun. Pero kailangan, ulit, makilala mo siya na tagapagligtas. Makilala mo siya na Kristo. Makilala mo siya na Panginoon. Katulad ni Bartimaeus. Si Bartimaeus, biro mo, ang hirap nun. Bulag siya, mula bata. So yung ginagawa, dinadala siya doon sa gilid ng road para mag-beg, para magpalimos. Pero nung napakinggan niya na parating si Jesus Christ, ano siya sumigaw? Sabi niya, Son of David, maawa ka sa akin. Son of David, maawa ka sa akin. Tapos, Son of David, maawa ka sa akin. Tapos, pumunta si Kristo. Anong gusto mo? Gusto kong makita. So na-deliver siya sa kanyang pagkabulag. Na-deliver siya sa kanyang pagkabulag. Okay, pangatlo, Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Sinasabi natin, Jesus is my Lord, my Master and Savior. Parang andali natin sabihin yung Lord. Pero ano ba talaga ang Lord? What does the word Lord mean? Ang pagka-Panginoon ni Jesus. Napaka-importante na maintindihan natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon. Okay, anong ibig sabihin yon? Kasi ang Panginoon or si Jesus bilang Lord, ang nature niya, gusto niyang i-guide ikaw. Gusto niyang maghari. Ayun, yun yung term. Gusto niyang maghari sa buhay mo. Tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Pero ibibigay ko ba ang buhay ko para maghari siya? Kahit tinanggap ko siya bilang tagapagligtas, pero kung hindi ko ihahandog yung aking buhay para maghari siya, hindi po maaayos ang ating buhay. Hindi po maaayos ang buhay ng isang tao kundi niya ihandog ang kanyang buhay na magiging hari si Kristo Jesus. Hindi siya dumating para lang iligtas ka. Dumating siya para maghari sa iyong spirito, sa iyong kaluluwa. Meron akong napakagandang verse. Gusto kong tignan natin sa Isaiah 48:17 para mas maintindihan natin yung lordship ni Kristo. Isaiah 48:17. This is what the Lord says. Ito yung sinasabi ng Panginoon, your Redeemer, the Holy One of Israel. So ano yung sinasabi niya? Ako ang Panginoon. I am the Lord, your God, who teaches you what is best, who directs you in the way you should go. Okay, so doon sa nabasa natin, nakikita natin yung lordship ng ating Panginoon. Nakikita natin kung paano siya magiging hari sa iyong buhay. Sabi niya, na gusto kong ituro kung ano yung mabuti. Pero kahit gusto ni Lord na ituro ang mabuti, ang ayos sa atin, kung hindi natin ibigay ang ating kaluluwa para maghari siya, wala siyang magagawa. Sabi niya, gusto niyang ituro kung ano yung best para sa atin. At yung next, sabi niya, gusto niyang i-direct kung saan ang dadaanan natin. Dahil kalimitan, hindi natin alam. Kalimitan, hindi na talaga natin alam kung ano yung direction na kukunin natin. Pero sabi niya, sabi ng Panginoon, hindi lang ako tagapagligtas, anak. Gusto kong maghari sa iyong buhay. Dahil kung ako ang maghari sa iyong buhay, ituturo ko kung saan ka dadaan. Ituturo ko ang tamang desisyon. Ituturo ko kung ano yung tama at saka mali. Oh, so ano yung kailangan sa lordship ng ating Panginoon? Kailangan mag-humble pala tayo.
Sulitin ko, dumating siya bilang tagapagligtas. Dumating siya bilang isang Kristo. The bondage breaker and the yoke destroyer. And dumating siya as Lord. Gusto niya maghari para ituro niya ang tama na direction sa iyong paglakbay habang inaantay natin ang kanyang pagdating. Hindi lahat na nagsasabi, Jesus, Jesus. Hindi lahat ng tumanggap kay Kristo ay makakarating doon sa kalangitan. Kailangan makilala natin siya na Christ, the deliverer, the bondage breaker. Kailangan makilala natin siya bilang isang hari sa buhay natin. So, as we conclude, as we celebrate Christmas, sino si Kristo sa iyo? So, sino si Jesus? Tagapagligtas mo ba siya? Siya ba ay Kristo sa iyong buhay? Siya ba ay hari sa iyong buhay? Pahintulutan natin siya na maghari sa ating buhay. Pahintulutan natin siya para i-deliver niya tayo sa anumang bisyo o anumang sakit na sa ating mga puso. Pahintulutan natin siya na i-direct niya ang ating kinabukasan. Hayaan natin siya na pagalingin ang mga sugat at mga pinsala sa ating puso. Jesus is Savior. He is the Christ and He is the Lord. Let us pray. Father, we thank you for the message, Lord. I just pray na tulungan mo ang bawat isa sa amin na pahintulutan ka namin na makilala ka bilang tagapagligtas, bilang Kristo, at bilang hari sa aming mga buhay. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Amen. Bigyan nga po natin ng palakpak ng papuri ang ating Panginoon sa kanyang mga dakikang mga salita. Maraming salamat po, Pastor Julie. God bless you more. Hallelujah. Purihin ng Diyos. At